Ganito binago ni D'Lo at ng Los Angeles Lakers ang takbo ng laro nila kanina kontra sa Dallas. Simula first hanggang second quarter kasi halos dikit lang talaga ang laban sa pagitan ng LA at ng Dallas. Pero pagsapit ng third quarter, dito na nagsimulang lumobo ang kalamangan ng Lake Show. Mula sa 2-point game, umabot na ng 20 points ang kalamangan nila. Sa mga oras na to, yung starting 5 nila ang nasa loob ng court. Andyan si D'Lo bilang point guard, AR sa SG, si Prince at Bron sa forward. Tapos si Anthony Davis naman ang tumatayo bilang sentro. Dito ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-epektibo ang sang D'Angelo Russell kanina sa naging laban nila kontra Mavs. Well, maganda rin naman ang nilaro ni AD, LBJ at maging ang buong kupunan nila. Gusto ko lang talaga sa inyo ipakita mga idol na malaki rin ang naging ambag ni D'Lo kanina, lalo na pagdating sa opensa. Matapos dito mag-set ng high screen ni LBJ kay D'Lo, magro-roll ka agad to papasok sa loob ng paint. Makikita natin dyan na nakadrop coverage si Derrick Jones Jr. Tamang abang lang siya kung anong mangyayari. So yan, matapos mag-commit dito ni Jones using bounce pass, ibinigay ni D'Lo yung bola kay Bron. Kudos kay Derrick Jones mga idol kasi nakarecover ka agad siya sa depensa. Good defense to, kaso nga lang better offense mula kay LBJ. Katulad ng kanina, nagset ulit ng high screen si LBJ pero this time with AD na. Bali double screen to mga idol, una si LeBron at susunod dyan si Anthony Davis. Na-execute naman dito ng Dallas Mavericks ng maayos yung depensa nila kaya kung mapapansin nyo, hindi mapasahan ni D'Lo sa AD. Bukod pa ron, wala rin pwedeng pasahan si Russ dito sa labas. Nakabantay kasi si Luka Doncic kay Taurean Prince. Tapos si Kyrie naman ang tumatao dito kay LeBron. Habang pinapanood ko kanina talagang napabilib ako sa ginawa na to ni D'Lo. Tingnan nyo maigi mga idol. Good defense to para sa team ng Dallas Mavericks. Kaso nga lang better offense by D'Angelo Russell. Para hindi siya masupalpal talagang tinaasan dito ni D'Lo yung floater niya. Sa part naman na to, Los Angeles Lakers turning defense into offense. By the way, isa si D'Lo dito sa nag-effort para pigilan ang opensa na gagawin ng Dallas. Gumamit dito ang Dallas ng pick and pop matapos mag-set ni Luka ng screen, magpa-pop up siya mga idol papunta sa left wing. Dahil sa screen ni Dereck Lively II, open na si Kyrie, pero mabuti na lang talaga at nag-help defense dito si AD. Irving pass the ball to DJ, Derrick Jones Jr. with the extra pass to Hardaway Jr. na nakapesto sa right corner. Wide open shot na sana itong mga idol para kay team, pero mabuti na lang talaga at alis to itong si D'Lo. Dahil sa defensive awareness ni Russ, na-contest niya yung tira bago pa ma-release ni Hardaway Jr. yung 3-pointer niya. Kaya ayun, sablay. Pero maswerte dito ang Dallas kasi sila pa rin ang nakakuha ng offensive rebound. Hindi ko masyadong makita kung anong nangyari dito mga idol, pero mukhang na-check ata ni LeBron yung bola, kaya imbis na kay Irving mapunta, nakuha to ni Anthony Davis. AD pass to Prince. Bali umatake na dito si TP, pero another great defense mula sa Dallas. Good job by Taurean kasi instead na ipilit, kinik-out niya dito yung bola papunta kay D'Lo. D'Angelo Russell for 3, nothing but net. Nagset ulit dito ng another P&R ang Lake Show between Bron at AD. Dahil sa screen na to ni Davis, nagkapalitan tuloy ng kabantayan si Jones at Maxey. Makikita rin natin dito na mautak talaga si LBJ kasi bago siya umatake, hinintay niya muna na makapesto itong si AD kasi dun din siya dadaan. Dahil sa screen na yan, naiwanan dito ni LBJ yung primary defender niya na si Cliva. Na self-defense to para kay Hardaway Jr. kasi dahil dyan napilitan tuloy i-secure ni LBJ yung bola. Ready na sana dito si LeBron para tumira pero another help defense coming from Jones Jr. Ito ang isa sa dahilan kung bakit mahirap talagang pigilan ng LA. Bukod sa malakas sumatak ng depensa si AD at LeBron, nagiging dahilan din kasi to para magkaroon ng open look yung mga kasama nila. Katulad na nga lang nito, as you can see open na si Russ, LeBron with the kick-out pass to D'Lo, D'Angelo Russell catch, fires, buckets. Hindi ko alam kung napansin nyo rin to kanina. Para sa akin kasi mga idol bago to sa paningin ko. Kadalasan kasi sa nakikita ako na pick and roll na ginagawa ng LA, kung hindi sa pagitan ni Bron at AD, si D'Lo at AD ang gumagamit. Pero this time ilang beses nila ginamit ang P&R na magkakasama silang tatlo. Siguro ang purpose nito para mas lalong malito o magulo ang depensa ng kalaban. So yan, matapos dito mag-set ng ball screen ni LBJ, naiwan to sa top of the key. Tapos kung mapapansin nyo, si AD yung nag-roll. Dahil sa play na yan, napilitan tuloy si Hardy na iwan si AR, pansamantala sa right corner. Pero sa mga oras na to, nakita ni Russell na open na si Austin. Without hesitation, D'Lo quickly pass the ball to AR-15. Bali sinubukan pa dito ni Hardy abutin yung bola, pero lalo lang tong napasama. So ayan, naiwan na yung primary defender ni AR, kaya sumugod ka agad dito si Cliva para mag-help defense. Matapos mag-commit ni Maxey, ibinigay ka agad ni AR yung bola dito kay AD. Easy 2 points to para kay Anthony Davis. Dahil sa magandang opensa at depensa na pinakita ng Los Angeles Lakers kanina, nagawa nilang tambakan ng kupunan ng Dallas Mavericks sa score na 127-110. Si D'Angelo Russell ang naging leading scorer ng Lake Show kanina matapos umiscore ng 29 points, shooting 5 out of 7 beyond the arc.
Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo? Kailangan pa ba ng Lake Show i-trade si D'Angelo Russell o hindi na? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Natapos naman ni Anthony Davis ang laban na to na muntikan na makapagtala ng triple-double with 28 points, 12 rebounds, 9 assists, 1 block at 1 steal. 25 points, 8 rebounds, 8 assists at 1 steal naman para kay The King. Samantala, tinapos naman ni AR-15 ang laban na to na nakapagtala ng 14 points with 3 rebounds, 7 assists at 1 steal.